Hello Masters, welcome back sa channel. At ito yung medyo babala sa inyo lalo na sa mga students o sa mga nagde-defense ngayon. Since na as of April, karamihan sa inyo may naghahanda sa mga defense nyo, 'di ba? No, 'di ba yung mga ganito? Mayroon akong konting aral lang para sa inyo. Sa mga nagpe-prepare o prepare na or nasa during nasa defense na kayo or sa mga after na defense na medyo waiting for the results. Okay? So, ito sa akin naman ako for myself, sa mga yung na experience sa mga ganyan na graduate, na aminado ako na medyo merong kasing grammar na ganito. Pero naman, sabi ko, I will correct this, ganito, Pero wala lang big deal kasi isang beses lang naman na isang beses lang ito nagkaroon ng error, for example, ganito. Pero pero pag ganito kasi yung mga ganitong scenario, parang iba na. Okay? So, yung time na yun sa amin, hindi pa uso yung mga yung mga let's say yung mga kailangan ng grammar, yung may apps or may website yung gano'n. Pero dito kasi ito nag-e-evolve na tayo sa mga ganito. Katulad nito, yung sinabi niya dito na MCA, I failed the student on the presentation because he kept correcting everyone's grammar. Okay, so sa kanila ito, sabi niya, project events ng students ko last Thursday. Sa isang members na nag-present ang part nila, yung nag-present ng isang student, paulit-ulit nagko-correct ng grammar, nung kasama niya, I get it. Grammar should be correct, but learn to adapt sana. Okay, ang laki niyang distraction. Totoo yan, ang laki ng distraction. Even ako as a defender or kailangan yan talaga ang distraction. Even kami distraction talaga. Kasi doon magle-less yung mga defense mechanism nyo. Paano mo i-handle yun, di ba? Yun nga tapos anong pakit ko kung mali yung is and are. Kung yung mga kulang or sobra na S, yung mga terminologies na mali lang, na hindi din naman. Ewan ko kung anong issue niya sa grammar. Sa dami ng napuntang kong bansa, pinipilo ng talaga yung mga issue dito. Sabi ko sa student, hayaan na niya mag-present, but pinaglaban niya yung pagko-correct niya kasi yun daw yung tama. Sabi ko, okay, but do it somewhere else. Wag ngayon kasi distraction. So, parang pinaglalaban, just correct ng ganun ito. But ayaw lang daw niya na matunog bobo yung kaklase niya. Nagigas ko yung sentiment. Sabi ko, nagpipick up naman lahat ng walang... So, pick up naman ng lahat. So, walang issue. Oo. He can, parang medyo na may dahilan naman siya. Yung nga lang, distraction kasi yung issue dito. Okay? So, he can work it out, but not today. Tuloy yung presentation. Sumunod na yung isa. Then, yung isa, throughout his team, paulit-ulit siyang bumubulong sa kanya. Akala niya hindi ko marinig. Akala ba niya ikatalino mo yung pagkokorek? Ang labas nun, hirap siya mag-adjust. Imbis na magmukhang matalino, nagmumunga siyang tanga. Hindi ko siya pinapansin, kaso nadidistract yung nagpe-present. Parang pag nagpe-present siya, medyo nag-usap-usap. Diba? Talagang siya. Yung ibang team na ayun na nga naman siya, bumubulong siya, pinipilit siya hindi pinansin, pero may nakikinig ng student at inayos na yung is and are.
niya. Kaso natulala siya after. Nawala na sa focus kaysa paulit-ulit siya. Sinabihan ko na lahat na magsalita at comfortable na language. Okay. Hindi na ko naman yung parang isonar. Pero hanggang ngayon, di mo pa rin alam ang yung nangat ang, di ba? Is and are. Is and are nga, yung nangat na nga, nagugulan niya. Tapos, ito pa kaya, is and are? Ano yan, di ba? Nag-i-English, Tagalog, nagugulan kayo. Nangat ng, is and are? Ano yun? Di ba? Di ba, wala na magsalita sa language. After class, kinausap ko yung student na panggulo, sinabihan ko na mag-focus ka sa ibang bagay kaysa sa grammar o magpalit ka ng course na word-related. Magaling ka magsalita pero nakakababa ng grades mo sa akin yung presentation mo. Ding halatang hindi ka tumulong. Baka hindi to yung course na para sa'yo. He said, sorry, but my pretty still failed him kasi dahil hindi ang dami na na-distract. Bukod sa talagang he's lacking on my department, hindi pwedeng awa lang lagi ang intindi. Hindi ka matututo as a person kung lagi lang intindihin professor ako, hindi nanay. Okay, so edit ito, iwas dito, meron siyang tip para dyan. Sa presentation lang, bagsak yung student. Nasa title na. Number 2, lacking my department does not mean low grades. It means he lacks the X factor for the presentation is trying to get by taking the college course kung saan major student yung sa akin. Number 3, also hindi common, napakababa yung bagsak niya. Below average lang, minimum requirements para pumasa. May panagkaiba to sa average. Alam ko na mali yung ginawa ko, but no need to say I'm wrong. Okay, so as a panel, as a panelist, katulad niya, alam mo, may mga talagang medyo hindi siya parang hindi siya satisfied yung mga ganyan. Yung sinabi niya kasi na puro yung grammar mali. Ganyan niya rin sa akin. Meron kasi, alam mo kasi, ang importante to sa mga thesis, sa mga defense, kailangan mo ma-defend to. Bakit? Paano mo nasabi? Kailangan ma-defend to kasi doon papasok kung confidence ka o na-motivate ka. Ganito talaga yung pag magde-defend ka ng isang thesis. So papakita ko sa inyo yung example kung bakit meron kasing defender yan. Ngayon magtatanong ako sa ChatGPT. Sabi ko dito is sabi natin what the purpose of defending of the thesis. What is the purpose? At the defending thesis serve several key purposes. At demonstrating mastery, it allows you independent research by several key purposes. Number 1, demonstrating mastery. It allows you to show exercise your research area provided you understand the topic deeply and examine it effectively. Ito number 2, that's inspiring research. You must defend the research questions, methodology, findings, conclusions against security, showing yung work, yung valid and well-founded. Diba? Ito, number 3, critical thinking. Dito pa lang, dito, okay ka na dito nga, yung nga lang, may mga, ito yung mga receiving feedback, ito yung mga panelist, sila yung mga, feedback, kung bakit yung katulad nito, yung computer processor is first to give constructive criticism, mission improve your work of computer speech. Yun sila yung mga panelist, which is yung mga professor nyo. Hindi ko alam kung 2-3 sila. Pero isa dyan na medyo nagiging pet na. Kaya nga meron tayong constructing criticism kung yung mga kung i-depend mo talaga. So, kasi sabi niya, obvious na,
grammar talaga, big deal na yun. Tutuusin, oo. Kaya nga, nagtataka, kaya hindi ako magtataka kung bakit, reading comprehension, ang pinakamababa talaga. Grammar pa kaya hindi nyo maayos, di ba? Di ba? Well, for me, don't get me wrong, yung grammar matters talaga. Matters talaga ang grammars. Hindi pwede yung ibaliwala. Kasi kasi doon tayo papasok sa mga sasalita, ganyan ito. Kasi in the end, pag nasa trabaho tayo, for example, sa mga office, pag mag-represent tayo sa mga boss, paano natin i-defend yun? Yan yung tinutukoy ko dito. Kaya nga kaya may defense for na dapat i-defend mo yung ideas mo, mga mastering mo, yung mga research mo, kung tama. Kung dapat ipanindigan mo. Pero yung mga ginawa is lang. Ito, receiving feedback, qualifying yung degree, successfully defending thesis of a requirement, the graduation student have the academic standards on your field. Ito, kailangan ito magiging ma-motivate ka sa mga ganito na mag-defend ka. Kaya mayroong talaga na minsan talaga pag yung mga research mo, ito ba successful ba yan? Ito ba ito ba pasok ba to sa mga technologies? Yung ganito, pasok ba yan na effective ba talaga to? Kasi doon i-defend yung mga thesis mo Kasi hindi kasi pwedeng bara-bara lang, hindi pwede kasi yung pipitsugin lang. Dapat meron kasi panindigan dyan. Kaya merong may mga talagang kailangan you have to critical thinking na minsan kasi hindi kung ano yung sinasabi sa libro o yung sinasabi sa ganito, you have to think critically, di ba? Na ganito, hindi pwede, oo lang ng oo, hindi pwedeng ganun. Dapat dapat may defend lang. Paano man na ganito, mga ganyan. Basta, kailangan mo i-defend mo yung talent mo. Yung nga lang, balik tayo doon sa student, sadly na offended to. Hindi na defend, na offended na to. Ayan, na siya, bagsak yung student, offended na yan. Because he kept a fellow student. Project depends, students So, na-offended na to. Hindi ko alam, bagsak na siya. Sa mga students dyan, pwede kayong mag-try ulit, pero hindi ko alam kung hindi ko alam paano mababawi yan. Yun. So for me, dapat ito, bibigyan ko yun ng tip, no? Yung lalo na sa mga Abraham Scrabble. Meron tayong na may pang correction grammar. Ito yung tinatawag na ito. Meron naman tayong website ito, quillbot.com, di ba? Ito naman grammar check. Tapos ito naman Grammarly, pwedeng yan. Iko-correct sa iyo yung Grammarly. Free naman to, di ba? Wala nang problema. Unless kung mag-premium ka, wala problema, di ba? Mag-premium ka, lang naman yan per month lang naman yan. Pero, yun. Ang dami sa ito, sinerch ko sa inyo, correction grammar, grammar checker, ito, reverso, mga yan, Quillbot. Kasi most useful talaga is Quillbot. Kung ayaw mo ng Quillbot, yung mga ganito, yung Grammarly, pwede sa ChatGPT.
i-ChatGPT mo, paano mo lang sa kanya na check grammar for ganitong English, tapos yung tinype mo para yung para yung sa AI, yung ChatGPT mo, siya na mag-aayos para sa iyo. Walang problema yan walang problema kahit ChatGPT yan. Oo. ChatGPT. Kailangan kasi magiging kailangan may para may correct ka. Yun lang yun. Wala masama doon na correct. As long as yung make sure yung mga i-present nyo ay tama. Oo. Diba? Kailangan dito pa lang yung grammar yun. Pang elementary yun Sorry pang elementary kasi yung mga ganitong grammar or high school. And di ko kasi tinuturuan tayo na mga pangungusap, like on the sentence. Elementary pa lang yan, yung tinuturo na yan, di ba? Yun lang magiging tip ko, either ulit pwedeng i-search nyo sa kung nasa Quillbot yan, Quillbot, Grammarly, ang dami. Kasi yan yung ginagamit yan mostly sa mga office. Grammarly, tapos kung hindi Grammarly, ChatGPT, ayusin mo lang doon. Yun lang naman ang masasabi ko at yan lang naman next time pag kayo or yung mga prepare, handa na lang kayo. Kailangan ma-depend nyo. Good luck na lang sa inyo mga stories dyan, sa mga students dyan. At sana maging pag napasa, pag once na depende nyo, congratulations, diba? Di lang, stay po, lang dyan, mga stories. Thank you and see you next video. Good luck sa inyo mga stories dyan sa mga, mga estudyante dyan. Bye! Thank you.